Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karbi natin, sino matino? Grabe ang resume ni Orly Gutesa. Ayan mga kababayan, patungkol po rin ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po mga kababayan at ito na nga. Simulan na po natin to. Then mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, ito pong former Speaker Martin Romualdez. May nangyari po pala. Sabi po ng asawa niya na si Yada Romualdez, no? Muntik na siya ma-stroke. Ngayon ko lang nakita magalit si Martin ng ganon. Aray ko po. Buti hindi na stroke, hindi na tuluyan. Mas marami po siguro ang matutuwa. 'Di ba? Kung natuluyan, nako. Wag naman sana. Hindi pwedeng ganoon. Kailangan managot. Managot muna sa batas. Managot muna sa kanyang ginawang kalokohan sa ating bansa, 'di ba? Malay natin mapatunayan talaga ngayon, 'di ba? Ngayon din siya makulong, 'di ba? At maparusahan kung ano man yung dapat na parusa, 'di ba? Wag ka muna sanang kunin. Nako po. Hindi ka naman mabuti, hindi, 'di ba? Yung mga mabubuti lang yung kinukuha agad ni Lord. Pero si Speaker, nako, si Romualdez, magtatagal pa po ito. Pero yan, muntik na raw. Sabi ng asawa niya, muntik na siya ma-stroke. At ngayon galit na galit pala si Martin Romualdez. Ngayon lang daw niya nakita magalit si Martin ng ganon. Nagwala. Nagwala si Martin Romualdez kasi ngayon lang nakita ng kanyang asawa na ganon pala siya magalit. Nako po. Anyway, eto mga kababayan, pasadahan din po natin ang eto yung sinasabi kong resume, no? Grabe po yung resume ni Orly Gutesa, mga kababayan. Eto, zoom in natin. So yan mga kababayan, ito. Work experience of whistleblower Orly Gutesa. So noong pong 2016, security detail to Customs Commissioner Faeldon. Ayan na. Tapos noong 2018, security detail to PCOO Martin Andanar. Okay. Tapos, nagkasama rin pala sila ni General Bantag. Palakpakan po natin. Noong 2020, security detail to Bucor Chief General Bantag. Ayan noong 2022, security detail to Office of the Vice President Sara Duterte. Kinuha. After po ng 2022, 2024, ayan kinuha po siya security detail to Congressman Saldico. Ngayon mga kababayan, ano ba yung nasa thumbnail natin? Sino ang matino? Diba? Sa palagay niyo po ba matinong opisyal? Or matinong marine? Itong si Orly Gutesa. Kasi tingnan mo yung mga taong pinagsilbihan niya. Maliban kay Saldico. At ngayon kay Saldico, naging pinakita niya na matapat pa rin siya sa kanyang bayan, di ba? Bilang isang Marines. Okay? Faeldon. Okay? Andanar. General Bantag. Napunta ka pa kay General Bantag. Idol natin yan si General Bantag, di ba? Vice President Sara Duterte. Lastly, Saldico. At kay Saldico lang po siya kumanta ng ganito. Sino po ang matino?
na dapat ninyong pagkatiwalaan kung whistleblower lang naman, di ba? O si Bryce Hernandez na puro kasinungalingan ang ginagawa. Sino? Si Alcantara, Diskaya. Eto, nasa ang tawag diyan, kumbaga track record na ito mga kababayan. Okay? Well, anyway, gusto ko lang pong ipakita ito mga ka-review natin kasi, di ba, masyado po nilang dinudurog yung credibility, no? Ni Sergeant Early Gutesa dito po sa pag-testify niya dyan sa maanumalyang flood control anomalies na ito. Kaya ito, kung credibility lang naman po ang pag-uusapan, mas credible pa po ito kaysa sa inyong chairman. Di ba? Hindi, totoo. Mas credible pa po ito kaysa po sa inyong chairman. Anyway. Ito mga kababayan nako. Sa kabila po ng nangyayari sa ating bansa ngayon, sa kabila po ng pagpupursue ni Senator Marcoleta na lumabas ang katotohanan at mapanagot po kung sino man po ang may kasalanan. Nako, ang nagsasuffer naman po ay ang kanyang pamilya. Nako, isipin nyo mga kababayan, yung asawa niya, ito pang balita, kumpanya kung saan board ang asawa ni Senator Marcoleta, customer ang kumpanya ng mga Diskaya. Ayan na, ibinahagi sa ulat ng bilyonary na ang kumpanya kung saan ay isa sa mga board ang asawa ni Senator Rodante Marcoleta na si Edna Marcoleta ay customer ang kumpanya ng mga Diskaya. Ayon sa ulat, si Mrs. Marcoleta ay direktor at chairman ng Audit Committee ng Stronghold Insurance Corporation. At opisyal din ng Milestone Guarantee. Yan. Kung saan ay may band ang mga kumpanya na konektado sa mga Diskaya. Alright? Kinokonekta na po nila ngayon. Anong ibig sabihin nito? Si Senator Marcoleta, pinapahamak yung kanyang misis? Ganun ba yun? Hindi naman siguro kasi hindi naman gagawin yun ni Senator Marcoleta kung, di ba, may kinalaman yung asawa niya. Or kayes, maybe, hindi natin malaman, di ba? Pero ano kaya ang gustong ipalabas dito ng bilyonaryo? Billionaire News Channel, di ba? Mag-ano muna kayo? Maglabas po kayo ng ebidensya na yung asawa po ni Senator Marcoleta ay talagang may ginawang kalokohan dyan po sa kanilang kumpanya, customer lang diba? Customer lang pala. Diba? Well, anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan sa pagkonekta ng bilyonaryo? Pero ito, hindi po nakatiis yung kanilang anak na si Representative Paulo Marcoleta. Sabi naman po ni Representative Paulo Henry Marcoleta, bumabaha ng pera sa media, vloggers at trolls ngayon. Pera na galing din sa manumalyang projects ang nakakalungkot dito. Kaya na nilang sikmurain ang kagarapalan ng mga kawatan. Nako po. Magkalaman lang ang sikmura ng kanilang pamilya. Dahil po yan dyan sa bilyonaryo, no? News channel na kung saan kinokonekta po nila na may kinalaman ang pamilyang Marcoleta sa maanumalyang flood control projects. Nako po. Anyway, ano pong inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan na po natin ang video ito. Eto na po. Magandang araw mga kabayan. Matapos lumantad sa Senado at matapang na nagpahayag itong si Sergeant Orly Otisa at idiin itong si Congressman Saldico at Martin Romualdez na di umano ay mastermind sa malawakang korupsyon sa flood control project sa bansa, naging issue ngayon at pinag-uusapan sa social media ang di umano ay peke ang notaryo sa kanyang affidavit o sinumpang salaysay. Gayunpaman sinabi ni Senator Marcoleta at ilang political analysts na kung totoo man na peke ang notaryo, wala namang malaking issue dito dahil nakapanumpa na mismo sa Senado itong si Otesa at maituturing na mas mabisa ito at epektibo kumpara sa notaryo. Ito rin ang paliwanag ng isang kilalang abogado na si Attorney Neil Abayon. Sa tanong naman kung totoong peke talaga ang notaryo,
apektado ba ang laman ng testimonya sa peking notaryo? Okay, so yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance kasi yung form of a document is different from the actual substance of the testimony of an individual. 'Di ba? Plus dito rin po sa case ni Sergeant Orly, pumunta na po siya ng Senate, 'di ba? Nandun siya in person, nanumpa. Tapos sinabi niya ulit lahat ng statements niya doon or yung testimony niya in open hearing, 'di ba? Tapos nakita po yan ng buong Pilipinas. So in other words po, ang main point ko dito, nasa records na po ng Senado lahat nung sinabi niya while he was under oath during the hearing. Okay? So stated differently po, yung issue as to the form dun sa written statement niya, wala po yung kinalaman sa actual substance nung testimony niya. Okay? Magkaibang issue po yun. Ayon pa kay Attorney Neil Abayon, huwag sanang gawing malaking issue na mga senador na kaalyado ni Yun, natumbok mga kabayan. Huwag gawing malaking issue ito. Kaso mga kabayan, ginawa na po nilang malaking issue, no? Kakasuhan na nga po ng perjury itong si Sergeant Gutesa, mga kabayan. Pero isipin nyo lahat po ng abogado nagsasabi, no? Yung mga matitinong abogado nagsasabi na wala naman gaya ng sinasabi dito, di ba? Na wala namang yun, walang substance. Sino ba ang paniniwalaan natin mga kabayan? Si Senator Soto? Si Senator Ping Lacson? Hindi po sila mga abogado, di ba? Maybe they know the law. May alam po sila sa batas, pero hindi po sila ganun kabihasa pagdating po sa mga batas, di ba? Pero itong mga abogado, sinasabi nila wala namang yan Wala namang problema yan kasi nakapanumpa na nga po diyan sa Senate. And it is more powerful mga kabayan than the notary ni Romualdez at Saldico, maging sa mga kontra sa naging pahayag ni Sergeant Gutesa ang peking notaryo kung totoo man ito. So kung gusto sana talaga nila to i-discredit si Sergeant Orly, wag po nila atakihin yung notarial issue kasi nasa records na nga ng Senate yung testimony niya, di ba? So i-contradict sana nila yun, yung testimony niya, para mapawalang bisa yun. Pero kung pupukpukin nyo lang yung notaryo, that is now irrelevant kasi part of the Senate records na nga po yung testimony nito ni Sergeant Orly while he was under oath. Dito naman po sa case ni Sergeant Orly, kung siya ba talaga yung tao na gumawa ng salaysay at kung whether or not napilitan lang ba siya or pinilit siya sa paggawa nun. So yan po yung main function ng notaryo, okay? To authenticate documents para po mas mapa-simplify yung legal process natin kasi mababawasan na yung authentication, diba? Kasi yun nga po, pag notaryado ang document, it is now authenticated, therefore it is a public document, consequently it enjoys presumption of regularity. So in that sense po, it simplifies the legal process, okay? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Naniniwala ka ba na gumagawa lang ng butas ang mga senador na kakampi ng Kamara para tuluyang mapatahimik at itago itong si Sergeant Gutesa dahil sa kanyang matapang na pahayag laban kay Saldico at Martin Romualdez? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero po, at ngayon pag-usapan po. Ito panoorin nyo ito si Attorney Neil Abayon. Sa kanyang, i-google nyo na lang sa YouTube. Kasi maganda ito magpaliwanag. Hindi siya yung bias at higit sa lahat po ay siya ay very, very objective sa kanyang pagpapaliwanag. At nakakatuwa ito dahil hindi ito namumulitikang tao. Sa kanya ay objective lang kung ano ba yung mga issue at nagtuturo siya. Kung gusto nyo matuto ng ito ang panoorin nyo. Huwag yung iba. Kasi yung ibang mga abogado, political So para po mas maintindihan nyo talaga, explain ko po muna kung ano ba talaga yung notaryo at yung purpose niyan. Okay? So yung notaryo po, or in English, the notary public, that is a lawyer po yan. Isa yan siyang abogado kung saan kumuha po siya ng authority niya from the court, from the judiciary, para maging notary public. Okay? At ang purpose po, pag notary public ka na, ay para i-authenticate mo yung mga documents na sinasubmit sa'yo for review ng mga parties to a case or ng isang person na gusto gumawa ng sinumpaang salaysay katulad po nito ni Sergeant Orly. Okay? So tandaan po ninyo, ang importante natin i-take note dyan is yung main function po is to authenticate yung mga documents. At yan ang function ng notaryo, to authenticate the document. Okay? Authenticate the document, not the person. It's the document. Ibig sabihin, halimbawa niyan,
kunwari, meron kayong pagkakasunduan ng isang tao, contract to each other, i-authenticate yung document na yun. Okay? So, yun po ang purpose. Dahil ang main purpose po ng notaryo is to authenticate documents, in a sense po ang function niyan ay para ma-simplify po yung mga legal process dito sa bansa natin. Kasi pag notarized po ang isang document, therefore it is authenticated at nagiging public document na yan po siya. So kung public document na po ang isang document, it will now enjoy the presumption of regularity. Okay? At the reason po kung bakit ko nasabi na it simplifies the legal process in a sense, kasi pag notaryado na, ang presumption nga valid and regular na agad yung document na yun. In other words po, yung notaryo na-review na kung kayo ba talaga yung mga contracting parties dun sa document na yun, kung ikaw ba talaga yung tao na nanumpa dun. Dito naman po sa case ni Sergeant Orly, kung siya ba talaga yung tao na gumawa nung salaysay at kung whether or not napilitan lang ba siya or pinilit siya sa paggawa nun. So yan po yung main function ng notaryo, okay? To authenticate documents para po mas mapasimplify yung legal process natin kasi mababawasan na yung authentication, diba? Kasi yun nga po, pag notaryado ang document, it is now authenticated, therefore it is a public document, consequently it enjoys presumption of regularity. So in that sense po, it simplifies the legal process, okay? Ayan. So authenticate lang. Ano ang epekto pag totoo o peke ang talagang notaryo? Apektado ba ang laman ng testimony sa peking notaryo? Ayan ang tinatanong na lahat, di ba? Peke ba kung peke yung notaryo? Tingnan natin ang sagot ng isang objective na abogado. Okay, so yung sagot ko po dyan, wala po yung epekto sa actual substance kasi yung form of a document is different from the actual substance of the testimony of an individual. Diba? Plus dito rin po sa madaling salita, wala pa yung plus. Wala pa yung added element. Ako, nag-testify ako, hindi ibig sabihin, pineke ko yung notaryo. Halimbawa lang, pineke ko yung notaryo. Ibig sabihin, hindi na totoo yung sinasabi ko. Nagkataon lang, maybe, tinamad ako. Tinamad akong pumunta doon sa notaryo, o kaya yung sekretary na lang ang nagnotaryo, o kaya kinopya ko na lang. Or even, hindi ko pa nga pinanotaryo. It doesn't mean yung sinasabi ko ay peke. Sinabi ko nga yun eh. Testimony ko nga yun eh. Akin nga yun. Ako nga nagsabi. Bakit ka ba nangingilam? Bakit mo ba sinasabing hindi totoo tong sinasabi ko? Akin yan eh. Ito yung experience ko. Naranasan ko. Ako mismo nakaranas. Plus, ito pa yung plus. Aside from that, okay, na hindi niya pwedeng sabihin hindi totoo yung sinasabi ko dahil pineke ko lang yung notaryo. Aside from that, ito pa. Case ni Sergeant Orly, pumunta na po siya ng Senate, di ba? Nandun siya in person, nanumpa. Tapos sinabi niya ulit lahat ng statements niya doon or yung testimony niya in open hearing, di ba? Tapos nakita po yan ng buong Pilipinas. So in other words po, ang main point ko dito, nasa records na po ng Senado lahat nung sinabi niya while he was under oath during the hearing. So, really, yung mga So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, i-comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po mga kababayan. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.